nananawagan na rin ang Department of Health na pagbawalan ang flavors ng vape. Kung bakit magbabalita si Mobile Journal, Daniel Dayaw. Matamis ang flavors, pero mapait ang health risk. Kaya patuloy ang debate ngayon sa pagtanggal ng flavored vape products. Mala prutas, mala candy, may mint pa nga. Dito nakilala ang e-cigarettes o vape. Sabi pa nga ng mga user, kultura na nila yan. Since talaga na-smoke yung vape sa Philippines, start talaga na may flavored juice na ganun. Kaya yun talaga yung hinahanap ng panlasa ng iba, lalo na ng mga vape user. It's something to take the edge off, lalo na kapag super stressful ng mga bagay-bagay. Mula pa noon, kabi-kabila na ang babala ng Department of Health na kahit hindi yan yosi, delikado rin yan. Pero meron pa rin nakukuryo sumubok at mga kabataan pa. Gusto ko lang po i-try. Nagbibip po ako kasi po. Yung lasa po niya. Noong 2023, 40% ang naitalang pagtaas ng mga kabataang gumagamit ng vape mula 10 to 19 years old. Hanggang ngayon, isinusulong pa rin ng DOH na mahigpitan ang regulasyon sa vape. Kabilang ang pagtaas ng age limit na kasalukuyang nasa 18 years old at pagpataw ng mas mataas na buwis. Kung pwede pa nga, bawalan na rin daw ang flavors. If you are familiar with some vape na merong butter or popcorn flavor and vanilla flavor, they actually use the chemical diacetyl. At itong diacetyl na to, ito yung chemical na nagkukos ng popcorn lang. Ito po yung sakit sa baga kung saan nagkakaroon po ng peklat. Yung mga air sacs at yung iba, sumasabog, nagiging pangit, nagiging butas-butas yung baga. Kung sakali, aminado ang ilang users. Baka itigil na rin nila ang vaping. Kung total na pangalahatan na ganun yung gagawin nila sa atin ng vape use, no choice kundi titigil na rin yung pag-vape kasi wala na rin lasa naman na. Tatanggalin nila yung flavored juice. Mga kapatid, Mobile Journal, Daniel Dayaw po hatid ang mukha ng balita.